mapayapa at maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na wagas. Iisang bansa, iisang diwa, iisang lahi, iisang minimithi. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang labanan, lahat makikinabang. Bayanihan para sa atin to. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Kung walang labanan, buong bansa makikinabang. Bayanihan para sa atin to. Bayanihan, kaya natin to. Isang bagong umaga. Okay, maraming salamat, Miss Nikki. Bayanihan. Yan, pagtutulungan. Ay, pag-uusapan po natin yan at ang sentro po ng ating pag-uusapan ay yung bayanihan ng mga sundalo. No? Paano po nila ma-maintain ang kapayapaan, iwasan po ang paggamit ng baril o bala sa pag-minimiti po nating makamit ang walang kumpay na kapayapaan sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Makasama po natin si Lieutenant Junior Grade, si Colonel muna, Colonel Amerigo Fabrigar ng Philippine Air Force, Group Commander, Information Development Group, Civil Relations Service ng AFP. Colonel, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Lieutenant Junior Grade, Lady Chatterley Alvaro Sumbeling. Magandang umaga po, ma'am. Good morning po, sir. Okay, kanina narinig natin ang awit ni Lieutenant Alvaro. Saan ba pinagmula? Ano bang significance ng bayanihan po? Yes, Colonel. Well, ang bayanihan po, ito po yung pangalan ng ating bagong Internal Peace and Security Plan. Basically, it is a broad plan of the Armed Forces of the Philippines in which it draws out yung strategic guidelines on how the AFP can contribute to the attainment of the peace or internal peace and security in the near and medium term. So, paano po ito naiba doon sa nakaraan ninyong kampanya? Di bayanihan, pagtutulungan, lahat ng sektor, civilian ka man, pulis, sundalo, o government official, sir? Well, siguro gaya ng nasabi mo, no, yung bayanihan natin ngayon, yung approach niya, ang approach niya ngayon is yung whole of nation approach, tsaka yung people-centered approach. So, we will give equal focus on the military operations as well as yung non-traditional operations with respect to dealing with the current peace and security situation sa bansa. So, napakalaking tulong yung pagtutulungan ng iba't ibang sektor para ma-address natin yung root causes ng peace problem natin, and then at the same time, yung people-centered, sa bawat operasyon na kinakandak namin, we will take into consideration yung welfare ng taong bayan. What are these non-traditional roles ng AFP? Basically, yung non-traditional roles is, ang core competency kasi usually, actually ng AFP is yung war fighting. Though, ngayon, pag sinasabi nating non-traditional roles, it deals basically yung peace and development efforts. Siguro yung mga reconstruction ng mga naapektuhan sa conflict, as well as yung mga pagdi-deliver ng mga basic services sa mga liblib na lugar. Okay. Lieutenant, kayo po nag-compose ng kanta. Yes, sir. What inspired you para i-compose? I was inspired of the new AFP, the present campaign plan po. Kasi as a young officer, syempre lahat po tayo gusto natin magkaroon talaga ng lasting peace sa ating bansa. So, naisip ko po yung bayanihan. Ito po yung sagot para ma-achieve po natin yung peace. So, magtutulungan po ang Filipino citizenry para ma-achieve po natin ang kapayapaan para sa bansa. Yung mga nangyari ngayong investigasyon sa Senado tungkol sa katiwalian sa AFP,
Hindi ba nagbigay ng inspirasyon din sa iyo para magtulungan tayo na Isa pa po yun, sir. pigilan natin itong korupsyon? Isa pa po yun. Hindi ba kayo medyo naapektuhan doon? Actually, sabi nga po ng former J7 namin, it is an opportunity for the AFP po. To Those investigation is an opportunity for the AFP. So that never again will those things happen. Kumusta naman po yung moral ng sundalo, sir? Siguro sa moral hindi naman although may mga naapektuhan definitely no. However, yung nangyayari ngayon ng mga investigasyon, it's part din ng bayanihan natin kasi dun sa strategic concept ng bayanihan kasama ron yung security sector reform. Yung pagbabago ng sistema para maging malinis ang organisasyon as well as yung pag-improve ng ating capability rin. So, hindi inconsistent yung nangyayaring investigasyon dun sa ating campaign plan na bayanihan. Pagpapaigting pa ng human rights campaign ng mga sundalo. Napanood nyo ba sa YouTube? Lumabas na po sa mga pahayagan, ganun din sa broadcast, yung pagpapahirap ng mga sundalong trainees na ginawa ng ilang mga sundalo. Gaano ba kalaganap yan? Isolated? Kung isolated man, talaga namang apektado po tayo dyan sa AFP. Ano pong aksyon natin tungkol doon po, Colonel? Una po sa lahat, nais nating i-emphasize na those practices are never tolerated. Meron po tayong policy against physical contact sa pagkandak ng training. And at this point, nagkakandak po tayo ng investigasyon para kung sino man yung mapatunayang may sala ay mabigyan natin ng karampatang kaparusahan. So sa lahat ng trainings ng militar, wala talagang ganong klaseng pang-abuso? Hindi po totoo yung mga sinasabi nila, pagpapasok ka sa mga ganyan sa militar, pahihirapan ka talaga dyan, physically. Siguro po in the part ng yung mga physical exercises, pero yung bodily contact is definitely a no-no. Sinasabi natin, it's not allowed, hindi sanctioned ng AFP yung pagpapalaganap ng ganong practice. How do you treat the prisoners of wars with respect to IHL and IHRL, human rights law and humanitarian law international? Of course, we treat them in accordance with the current laws of the land, yung local laws natin, as well as yung kung applicable po yung international humanitarian law, tsaka human rights law din po natin. Kasi may sinisigaw ang iba, yung mga forced disappearances na nawawala at yung mga nahuhuli at pinahihirapan daw ng militar. Yan ba'y totoo, sir? At ano pong masasabi ng tungkol dyan? Wala po tayong... Yung mga kalaban, yung mga kalaban ng Estado, halimbawa, mga NPA, halimbawa, mga rebelde, secessionist group. Opo, sir. Wala po tayong policy tungkol dyan. Hindi natin tinotolerate yung mga pang-aabusong ganyan. Ito rin nga po yung ine-emphasize natin doon sa ating IPSP or Bayanihan Campaign Plan. And then, siguro po, liwanagin lang natin na aside from hindi natin pagtotolerate, we will not, hindi natin titigilan yung pagpupursige para mapalaganap yung human rights understanding sa AFP. And at the same time, we shall be prosecuting those who will be found violating yung or mag-commit ng human rights abuses. Bilang nasahanay po ng mga young officers sa Tiniente, kayo ba'y optimistic na talagang maibigay na ang dapat na ibigay sa AFP katulad ng modernization plan na matagal nang minimiti lating lahat, no? Hindi lamang po mga militar, nakasapi po ng AFP, kundi pati na kami. At least po pwede natin ipagyabang ang Pilipinas. Opo, sir. Lahat din po kami pangarap po namin na ma-achieve po natin yung capability upgrade or modernization pa ng AFP. So wala na pong mga movements ng nasahanay po ninyo na medyo nagre-rebelde. Wala po kayong narinig na gano'n at wala namang mangyaring gano'n? Wala naman po, sir. Okay. Himigsikan Concert for the Soldiers on April 27? Yes, sir. Yes. Ano po mangyayari doon? Actually, it's a tribute for the Filipino soldiers para sa ma-high moral po sila. Actually, it's a project, it's an OPM and AFP project. Initiative po ito ni Ogie Alcacid, yung head po ngayon ng OPM. They will be giving us a concert na free po together with the different OPM artists on April 27 at the GHQ Grandstand po. So hindi kayo apektado? Ulitin ko, hindi kayo apektado sa nangyaring investigation sa Senate?
Hindi po, sir. Hindi naman. It's an opportunity for us. DWDD AFP Radio Frequency 1130, sir, no? Ongoing pa rin yan. Ano pong mga magagandang marinig po ng ating mga kababayan dyan? Sa stasyon yan? 1134 po actually. 1134. I'm Opo. sorry. Andito po yung mga AFP news, AFP relevant news. Although limited pa po kasi ngayon yung frequency niya. Anyway, kung magkakaroon po kayo ng interest na makinig sa mga AFP related news, mga bagong programa ng AFP, babayan po ninyo yung mga programa ng ating AFP radio station, yung DWDD 1134 po. Anong pinakamainam na strategy ginagawa po ninyo sa pagkipagtulungan sa mga sibilyan upang sa ganon maiwasan po natin yung bloodshed, no? At maiwasan yung bloodless campaign ng AFP against insurgents? Of course, yung mga peace and development efforts po. As much as possible, we will go to the remote areas of the country para to conduct peace and development efforts, yung mga development projects natin. Alam po natin na lahat na yung armed conflict, usually ang nagbe-breed yan dun sa areas na underdeveloped. So, yung capability po natin tsaka ng ibang sektor para i-develop yung isang lugar, yun po ang pinapaigting natin. Okay. Maraming salamat, Colonel Amerigo Fabregar, Philippine Air Force, sir. Thank you so much. And Lieutenant Junior Grade Lady Chatterley Alvaro Sumbeling. Teniente, maraming salamat. At susunod mga kaibigan, ang pending bill para sa pagpapaliban ng ARMM elections, tatalakayin ni na Ms. Nikki at Ginoong Ramon Casible ng Institute for Political and Economic Reforms. Diyan lamang po kayo.